Palay-aralan sa radyo. School on the Air program ng Department of Agriculture. Pagpapasiklab ni Mang Kanor sa kapwa niya magsasakang si Tunying, na-check down na sang katutak ang aanihin niya dahil maugong at tanyag na raw ang variety kanyang itinanim. Wala raw kawala, lalong walang mintis. Huwag lang magkaubusan ng sako. Napatunayan na raw na dumadaplis sa 10 tonelada kada hektarya ang kaya nitong anihin. Ang nakalimutan ni Mr. Kanor ay nagdeklara na nga pala ang pag-asa na umpisa na ng El Nino noong nakaraang buwan pa. Tiyak na bibilib na naman sa akin si Mrs. nito. Sa tansya ko ay mga 10 tonelada ang aanihin ko. Ayos! Tunying, sa amin ka na matulog sa anihan. Tiyak na gagabihin tayo sa pag-happy-happy. Tuloy-tuloy tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Apektado man ang El Nino ang ating mga magsasaka. Nagpapasalamat pa rin ang mga kababayan nating taga-Pangasinan na nag-abiso ng mas maaga ang pag-asa sa parating na El Nino. Dahil dito ay napaghandaan nila ang mga variety ng palay na may tibay sa tuyot. Nagbabala ang pag-asa? Bakit hindi ko alam? Bakit, Kanor? Hindi mo ba nabalitaan yung tungkol sa El Nino? Paulit-ulit na pinamalita yan sa radyo, TV at maging sa barangay natin. Kaya nga sinigurado kong matibay sa El Nino ang pinili kong variety, yung palay na hindi naghahanap ng masyadong masabaw na bukid. May kalalagyan ako kay Mrs. nito. Basta mataas kasing umani ang pinili ko. Hindi ko na inisip na dapat ay matibay din sa tuyot ang variety itatanim. May ninyo-ninyo pala. Dehado na ang mga anihin ko. Baka magulpi pa ako ni Mrs. Kanor, myself. Magpa-quarantine ka na lang kaya. Huwag kang mag-alala, Kanor. Doon ka na lang makitulog sa amin kapag hindi ka tinanggap ni Mrs. Dadamayan kita sa naunsyami mong happy-happy. Sagot ko na lahat. Variety matibay sa tuyot, subukan. Mga variety angkop sa El Nino. Makabubuting gumamit ng mga paagang binhi o mga variety hindi matakaw sa tubig nang masulit at mapakinabangan ang kakaunting tubig sa panahon ng El Nino. Sa panahong pinangangambahan ng tuyot, mainam na isaalang-alang din ang kakayahang mabuhay ng isang variety bukod pa sa dami ng kayang anihin nito. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Sa panahong may El Nino, bentahe kung gumamit ng mga variety hindi matakaw sa tubig o may kakayahang makapanumbalik ang sigla mula sa stress na sinapit dulot ng panandali ang tagtuyot. Drought tolerant ang tawag sa mga palay na ganito. Kaya naman pag-uusapan natin ngayong umaga ang kahalagahan ng matalinong pagpili ng variety itatanim sa panahong may El Nino nang hindi misulang dayami lamang ang aanihin. Aalamin at timbangin din natin ang mga katangian ng mga variety ito. Kaya naman, tutok lang. Huwag kayong umabsent o mag-may I go out. Nasa kabilang linya ang pinuno ng Plant Breeding and Biotechnology Division mula sa PhilRice, si Dr. Oliver Manangkil. Magandang araw po, Dr. Oliver. Magandang araw din sa iyo, Mang Fred, at sa iyong mga tagapakinig. At salamat sa inyong imbitasyon. Ayan po, dahil nauuso po ngayon ang maiinit na panahon. Actually, parang hindi nauso, parang yun na po yata ang magiging new normal ng ating mga kababayan, lalo na sa mga magsasaka na panahon talaga na natutuyot ang kanilang pananim. Sir Oliver, ano po ba yung kahalagahan ng pagpili ng variety na hindi nakaangklas sa iisang batayan lamang? Alam mo, Mang Fred, napakahalaga talaga ng pagpili ng variety ng palay na itatanim. Ang ilan ay ibinabase lamang sa isang katangian ng palay. At kadalasan nga, ang ating pinagbabatayan na lagi ay nakatuon lang sa dami ng ani. Hindi masamang maging batayan ang taas ng ani, kung ito ang iyong nag-iisang batayan. Dahil lahat naman tayo ay
gusto natin makamtan yung masaganang ani para sa mas mataas na kita. Ano po? Pero sa sitwasyon na may posibleng kalaban ang ating variety itatanim na may mataas na ani, doon sa tinatamnan nating palayan, abay napakahalaga na yung ating itatanim ay angkop sa ating palayan. Kasi maghahangad tayo ng mataas na ani sa paraan na magtatanim tayo ng mga tinatawag na high-yielding varieties. Pero wala namang kakayahang labanan ng mga stresses na mayroon doon sa lugar na ating palayan. Marahil ay mauwi tayo sa mas malaking kawalan kung ikukumpara doon sa mga variety tama ang ani pero may kakayahan. No? Kasi baka tayo maghangad ng malaki, ang makamtan naman natin ay wala. So, mas maganda sigurado po tayo. Ano? Isang halimbawa po yung pagpili ng mababango at saka yung masasarap na kainin ng variety, kadalasan po dun sa mga mababango, sila yung mga inaatake ng insekto. At nagkakaroon ng sakit ang mga ito dahil sa mga dalang sakit na mga insekto. Kasi yung mga insekto, alam naman natin, may preference din yan. Gaya din natin, mas gusto natin yung mas mabango, mas masarap. Yun. Pero kung ang sakahan naman natin ay maraming populasyon ng pest, mas mainam ay mga variety hindi na gaanong mabango para hindi na ma-attract yung mga ito sa inyong palayan. So, ganun po sa pagpili po ng ng variety na huwag tayo magbase sa isang batayan lamang na kadalasan nga ay yung taas ng ani at wala namang tolerance or resistance doon sa lugar ng kanyang pagtatanong. Napakagandang ideya o rekomendasyon po yung binigay nyo. Kasi karamihan po sa ating kababayang magsasaka gusto nila mataas talaga yung ani. Lalo na po kapag may bago. Gusto nila ganun din. So ganun po pala ang tamang pagpili ng variety itatanim. So sa ngayon po kasi Sir Oliver, ang panahon talagang papainit ng papainit o lumalala yung tagtuyot at parang palagian yung El Nino. Ano po ba ang dapat piliing mainam na variety sa panahong may El Nino? Tama ka Mang Fred, kadalasan nga ay meron tayong tinatawag na El Nino na ngayon na kung saan ay nagdaranas ng pagkatuyot ang ilang bahagi ng ating mga sinasakang palay. Ang mga variety po ay dinevelop para sa iba't ibang uri o klase ng lugar na tinatamnan ng palay na may iba't ibang stress na maaaring ganasin ng variety sa ating palayan. May variety po tayo na pangtubigan na kung saan itinatanim sa mga lugar na ito yung mga tinatawag nating irrigated lowland varieties. Ito po yung mga lugar na may tuloy-tuloy na supply ng patubig. Ito po ay yung dinadaanan ng mga NIA. At tuloy-tuloy po ang supply nila. O yung ibang lugar naman ay may shallow tube well, STW ang tawag ng iba dyan. Or ang iba naman ang tawag ay bomba, Pero ito po yung bomba na hindi na kailangan ng saplot. Mayroon naman tayong lugar na tinatawag nating walang supply ng tubig, walang shallow tube well o bomba at umaasa lang sa ulan. Ito po yung tinatawag natin na buhos ulan. Ang mga lugar na ito ay yung madalas magkaroon ng kakulangan sa tubig dahil sa paiba-ibang kondisyon ng ulan, lalo pa nga doon sa pagkakaroon ng El Nino. At may mga panahon din naman na marami yung ulan, na yun naman ay yung La Nina. At ito po yung dahilan kung bakit mayroon tayong tinatawag na rain-fed lowland drought-prone at rain-fed lowland flood-prone. Sa panahong madalas makaranas ang palayan ng kakulangan sa tubig, o ito yung tinatawag na mga drought-prone areas, may mga variety para dyan. At marami po tayong varieties na na-develop mula pa noong 1990 ay humigit kumulang sa 4 na releases na mga varieties para sa mga rain-fed areas. At ito po ay may kakayahang lumaban sa stress na dulot ng panandali ang kakulangan sa tubig sa ating palayan. So yun po, pwede tayo mabili sa higit 4 na pong variety na na-release para sa sahod ulan at kasama dyan yung mga pang-dry seeded, pang-drought at maging yung pang-flood prone areas.
Nag-umpisa tayo mula noong 1990, may release na tayo na RC272, then 278, at actually noong 2011 nakapag-release din tayo ng RC480. Ito nga yung madalas itanim ngayon dahil sa kanyang dual adaptation. Pwede siya sa drought at pwede rin siya sa saline area. Napakarami na po palang mga binhi po na pagpipilian ng ating mga kababayan, Sir Oliver. Sir, doon po sa mga variety na pang drought tolerant o mga variety na hindi patatalo sa dagok ng El Nino, ano-ano po ba ang pangunahing katangian ng mga variety na ito? May ilang pag-aaral po, Mang Fred, na sinasabing nakokontrol ng palay yung transpiration at nakapag-iimbak or sabihin natin nakapagtitipid sa paglabas o paggamit ng tubig ang isang drought-tolerant na variety sa panahong may kakulangan ng tubig. Kaya kung ang variety mong itatanim sa lugar na nakararanas sa kulangan ng tubig, makakaasa ka na may aanihin ka pa rin magkaroon ng La Nina kumpara sa kung itatanim natin ay variety sanay lamang sa may sapat na supply ng tubig. Kaya malaki yung mawawala sa atin kung itatanim natin ay variety na pang irrigated lowland. Kaya mas maganda na ang itanim natin ay mga rain-fed lowland varieties dahil ang mga variety ito ay may katangian na kontrolin ang transpiration at magtipid sa paggamit ng tubig. Or ito yung mga tinatawag na drought-tolerant variety. Ayan, napakaganda po pala ng katangian ng mga variety na ito. Kumbaga, yung tubig sa kanyang katawan ay kaya po pala niyang i-control na huwag lumabas muna. Sir Oliver, paano po natin masisigurong ang napiling variety ay hindi patatalo sa dagok o yung sa epekto po ng El Nino? Ang mga variety dinevelop po na may drought resistance ay dumaan po yung mga yan sa maraming pagsusuri ng mga eksperto sa drought screening. Ang ating mga breeders ay nagkaroon ng mga testing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na may drought stress. At tanging mga variety lang na may kakayahan sa tagtuyot ang pumapasa sa ilang beses na field testing sa iba't ibang lugar. At ito ay dumaraan din sa mga pagpili ng mga eksperto bago ito maging ganap na variety. So, sa dami ng kanyang pinagdaanan, masasabi natin na kung sa contest ay mga Miss Universe ito, kasi marami siyang pinagdaanan at pumasa sa lahat ng pinagdaanan. Nakakatsak tayo na sa palay na may maraming pinagdaanan, makakasiguro tayo na ang mga variety ito ay hindi patatalo sa dagok ng El Nino at makapag-perform ng maganda sa lugar na may drought. Ganun po pala kabusisi yung pagpasa ng ganung variety. Halimbawa po may mga magsasaka po na gustong magtanim ng variety po na ito. Saan po kaya kami pwedeng makakuha o makabili ng binhi na pangtanim? Ang mga variety gusto nating magkaroon ay hindi basta-basta makukuha natin dahil dumadaan po yan sa pagpaparami bago natin makuha. Ang ating pong Business Development Division, pwede po tayong makakuha dyan, ngunit bago po tayo kumuha ay magbigay po tayo ng pataan na at least mga 2 seasons. Kasi pararamihin po natin ang ating nucleus seeds, breeder seeds, foundation seeds, registered seeds, at saka certified seeds. Isang season bawat isang stage po niyan. Kaya nanghihingi po ang BDD na pataan na at least 2 seasons ang ipapataan natin para tayo magkaroon ng mga variety. Sir Oliver, ang dagdag tanong lang po namin, halimbawa ang karaniwang magsasaka po ba ay pwede rin pong mag-request ng ganyang binhi o yung mga sadyang accredited seed grower lamang po ang binibigyan po o sila lamang po binibigyan ng ganitong variety? Tanging ang mga accredited seed growers lang po ang binibigyan natin ng Business Development Division ng PhilRice ng mga binhing ito. At ang mga magsasaka naman po natin ay maaaring bumili ng kanilang dekalidad na buto o yung tinatawag nating certified seeds sa ating mga accredited seed growers.
Ang mga accredited seed growers po ay binibigyan ng PhilRice ng registered seeds at pinararami nila ito para maging certified seeds. Ang mga certified seeds naman na po ito ay pwedeng mabili ng ating mga magsasaka sa ating mga seed growers. So ganun po pala ang mga proseso sa pag-avail ng ganito mga binhi. Sa ating mga kababayang nais pong maka-avail, siguro sa kanilang lugar na may seed growers sila lumapit para maka-avail sila ng mga binhi ng palay. Sir Oliver, baka po may mga dagdag pa po kayo sa ating mga tagapakinig. Sa ating mga kababayan na mga magsasaka, sige po. Ang ibig ko pong iparating na mensahe sa ating mga tagapakinig ay ang mga variety po ng palay ay ginawa upang itanim sa iba't ibang ekosistema o iba't ibang lugar na may magkakaibang sitwasyon at klima. May variety po tayo na para sa sahod-ulan, meron sa tubigan, meron sa nalulubog, meron sa mataas na lugar, meron din dun sa malapit sa dagat, sa may mainit na lugar. Huwag po tayong sumugal na magtanim ng variety na di angkop na doon sa lugar na ating pinagtatamnan dahil po sa oras na magkaroon ng problemang pisikal ay malaki po ang mawawala sa ating ani. Maaaring mabuhay, ngunit kung magkaroon ng mahabang tagtuyot ay may problemang napipinto. Parang hindi po ba tayo nagtataka na bakit ang durian ay mas marami sa Mindanao at halos wala sa ibang lugar? Ito po ay dahil ang durian ay akmang-akma sa south part ng Pilipinas. At yung Mindanao naman po ay nasa south. Doon sa kanilang lokal na klima doon. At kasama nga dyan yung Malaysia, Indonesia, dahil yun ay sa ibaba po ng Mindanao. At na maaari na itong Mindanao, Malaysia, maaaring may parehong agroclimatic zone po yun. At yun po yung nagiging dahilan kung bakit meron tayong mga varieties sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Pero dahil po sa breeding, sa ginagawang breeding, makakakita na rin tayo ng mga prutas na itatanim na rin sa Luzon, gaya nga halimbawa nung durian, makikita na natin sa Laguna. Yun po ay dahil sa breeding. Ngunit napakatagal na proseso po yan. Ganun din po ang palay. Kung saan po siya akma, kung anong klima siya akma, yung specific na variety po ng palay, ang itanim ninyo doon sa lugar na yon na may kakayahan or akmang-akma siya doon sa klima na naroon sa mga lugar na iyon. So, yun lang po yung aking masasabi sa ating mga tagapakinig, mga friend. Hayun po, ang daming natutunan at napaka-informative po yung naging talakayan tungkol sa pagpili ng mga binhi, lalo po ngayong may pabago-bagong panahon. Maraming salamat po Sir Oliver sa pagpapa-unlock po sa aming interview ngayong araw. Sana po ay sa susunod na panahon ay maimbitahan po muli namin sa ganito pagsa-share po ng kaalaman, lalo na po sa ating magsasaka. Maraming salamat din po, Mang Fred, at maraming salamat sa lahat ng iyong tagapakinig. At kayo po ay makakaasa na narito po tayo upang magbahagi ng ilang kaalaman tungkol sa ating pagsasaka. Makatwirang gumamit ng mga variety hindi matakaw sa tubig, lalo na kung panahon ng El Nino. Importanteng hindi lamang masaganang ani ang isinaalang-alang sa pamimili ng variety. Kailangan din na matatag ang palay laban sa limitadong tubig. Ilan sa mga variety hindi naghahanap ng umaapaw na tubig ay ang NSIC RC192, RC272, RC274 at iba pang palay na pangsahod ulan. Sabi nga nila, hindi na bago sa ating buhay pandinig ang El Nino. Kayang-kaya natin ito, basta't maging bukas lamang sa mga pamamaraan at teknolohiyang makatutulong nang maibsan ang panunurete ng El Nino. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture.
Sa panahong may El Nino, bentahe kung gumamit ng mga variety hindi matakaw sa tubig o may kakayahang makapanumbalik ang sigla mula sa stress na sinapit dulot ng panandali ang tagtuyot. Drought tolerant ang tawag sa mga palay na ganito. Kaya naman pag-uusapan natin ngayong umaga ang kahalagahan ng matalinong pagpili ng variety itatanim sa panahong may El Nino nang hindi misulang dayami lamang ang aanihin. Aalamin at timbangin din natin ang mga katangian ng mga variety ito. Kaya naman, tutok lang. Huwag kayong umabsent o mag-may I go out. Nasa kabilang linya ang pinuno ng Plant Breeding and Biotechnology Division mula sa PhilRice, si Dr. Oliver Manangkil. Magandang araw po, Dr. Oliver. Magandang araw din sa iyo, Mang Fred, at sa iyong mga tagapakinig. At salamat sa inyong imbitasyon. Ayan po, dahil nauuso po ngayon ang maiinit na panahon. Actually, parang hindi nauso, parang yun na po yata ang magiging new normal ng ating mga kababayan, lalo na sa mga magsasaka na panahon talaga na natutuyot ang kanilang pananim. Sir Oliver, ano po ba yung kahalagahan ng pagpili ng variety na hindi nakaangklas sa iisang batayan lamang? Alam mo, Mang Fred, napakahalaga talaga ng pagpili ng variety ng palay na itatanim. Ang ilan ay ibinabase lamang sa isang katangian ng palay. At kadalasan nga, ang ating pinagbabatayan na lagi ay nakatuon lang sa dami ng ani. Hindi masamang maging batayan ang taas ng ani, kung ito ang iyong nag-iisang batayan. Dahil lahat naman tayo ay ay gusto natin makamtan yung masaganang ani para sa mas mataas na kita. Pero sa sitwasyon na may posibleng kalaban ang ating variety itatanim na may mataas na ani, doon sa tinatamnan nating palayan, abay napakahalaga na yung ating itatanim ay angkop sa ating palayan. Kasi maghahangad tayo ng mataas na ani sa paraan na magtatanim tayo ng mga tinatawag na high-yielding varieties. Pero wala namang kakayahang labanan ng mga stresses na mayroon doon sa lugar na ating palayan. Marahil ay mauwi tayo sa mas malaking kawalan kung ikukumpara doon sa mga variety tama ang ani pero may kakayahan. Kasi baka tayo maghangad ng malaki, ang makamtan naman natin ay wala. So mas maganda sigurado po tayo. Isang halimbawa po yung pagpili ng mababango at saka yung masasarap na kainin ng variety. Kadalasan po dun sa mga mababango, sila yung mga inaatake ng insekto. At nagkakaroon ng sakit ang mga ito dahil sa mga dalang sakit na mga insekto. Kasi yung mga insekto, alam naman natin, may preference din yan. Gaya din natin, mas gusto natin yung mas mabango, mas masarap. Yun. Pero kung ang sakahan naman natin ay maraming populasyon ng pest, mas mainam ay mga variety hindi na gaanong mabango para hindi na ma-attract yung mga ito sa inyong palayan. So, ganun po sa pagpili po ng ng variety na huwag tayo magbase sa isang batayan lamang na kadalasan nga ay yung taas ng ani at wala namang tolerance or resistance doon sa lugar ng kanyang pagtatanong. Napakagandang ideya o rekomendasyon po yung binigay nyo. Kasi karamihan po sa ating kababayang magsasaka gusto nila mataas talaga yung ani. Lalo na po kapag may bago. Gusto nila ganun din. So ganun po pala ang tamang pagpili ng variety itatanim. So sa ngayon po kasi Sir Oliver, ang panahon talagang papainit ng papainit o lumalala yung tagtuyot at parang palagian yung El Nino. Ano po ba ang dapat piliing mainam na variety sa panahong may El Nino? Tama ka, Mang Fred. Kadalasan nga ay meron tayong tinatawag na El Nino na ngayon na kung saan ay nagdaranas ng pagkatuyot ang ilang bahagi ng ating mga sinasakang palay. Ang mga variety po ay dinevelop para sa iba't ibang uri o klase ng lugar na tinatamnan ng palay na may iba't ibang stress na maaaring ganasin ng variety sa ating palayan. May variety po tayo na pangtubigan na kung saan itinatanim sa mga lugar na ito yung mga tinatawag nating irrigated lowland varieties. Ito po yung mga lugar na may tuloy-tuloy na supply ng patubig. Ito po ay yung dinadaanan ng mga NIA. At tuloy-tuloy po ang supply nila. O yung ibang lugar naman ay may shallow tube well, STW ang tawag ng iba dyan.
Or ang iba naman, ang tawag ay bomba. Ano? Pero ito po yung bomba na hindi na kailangan ng saplot. Mayroon naman tayong lugar na tinatawag nating walang supply ng tubig, walang shallow tube well o bomba, at umaasa lang sa ulan. Ito po yung tinatawag natin na buhos ulan. Ano? Ang mga lugar na ito ay yung madalas magkaroon ng kakulangan sa tubig dahil sa paiba-ibang kondisyon ng ulan, lalo pa nga doon sa pagkakaroon ng El Nino. Ano? At may mga panahon din naman na marami yung ulan, na yun naman ay yung La Nina. At ito po yung dahilan kung bakit mayroon tayong tinatawag na rain-fed lowland drought-prone at rain-fed lowland flood-prone. Ano? Sa panahong madalas makaranas ang palayan ng kakulangan sa tubig, o ito yung tinatawag na mga drought-prone areas, may mga variety para dyan. At marami po tayong varieties na na-develop mula pa noong 1990 ay humigit kumulang sa 4 na releases na mga varieties para sa mga rain-fed areas. At ito po ay may kakayahang lumaban sa stress na dulot ng panandali ang kakulangan sa tubig sa ating palayan. So yun po, pwede tayong mabili sa higit 40 variety na na-release para sa sahod ulan, at kasama dyan yung mga pang-dry seeded, pang-drought, at maging yung pang-flood-prone areas. Ano po? Nag-umpisa tayo mula noong 1990, may release na tayo na RC272, then 278, at actually noong 2011 nakapag-release din tayo ng RC486. Ito nga yung madalas itanim ngayon dahil sa kanyang dual adaptation. Pwede siya sa drought at pwede rin siya sa saline area. Napakarami na po palang mga binhi po na pagpipilian ng ating mga kababayan, Sir Oliver. Sir, doon po sa mga variety na pang drought tolerant o mga variety na hindi patatalo sa dagok ng El Nino, ano-ano po ba ang pangunahing katangian ng mga variety na ito? May ilang pag-aaral po, Mang Fred, na sinasabing nakokontrol ng palay yung transpiration at nakapag-iimbak or sabihin natin nakapagtitipid sa paglabas o paggamit ng tubig ang isang drought-tolerant na variety sa panahong may kakulangan ng tubig. Ano? Kaya kung ang variety mong itatanim sa lugar na nakararanas ng kulangan ng tubig, makakaasa ka na may aanihin ka pa rin magkaroon ng La Nina kumpara sa kung itatanim natin ay variety sanay lamang sa may sapat na supply ng tubig. Kaya malaki yung mawawala sa atin kung itatanim natin ay variety na pang irrigated lowland. Ano? Kaya mas maganda na ang itanim natin ay mga rain-fed lowland varieties dahil ang mga variety ito ay may katangian na kontrolin ang transpiration at magtipid sa paggamit ng tubig. Ano? Or ito yung mga tinatawag na drought-tolerant varieties. Ayan, napakaganda po pala ng katangian ng mga variety na ito. Kumbaga, yung tubig sa kanyang katawan ay kaya po pala niyang i-control na huwag lumabas muna. Sir Oliver, paano po natin masisigurong ang napiling variety ay hindi patatalo sa dagok o yung sa epekto po ng El Nino? Ang mga variety dinevelop po na may drought resistance ay dumaan po yung mga yan sa maraming pagsusuri ng mga eksperto. Ano? Sa drought screening, ang ating mga breeders ay nagkaroon ng mga testing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na may drought stress. Ano? At tanging mga variety lang na may kakayahan sa tagtuyot ang pumapasa sa ilang beses na field testing sa iba't ibang lugar. At ito ay dumaraan din sa mga pagpili ng mga eksperto bago ito maging ganap na variety. So, sa dami ng kanyang pinagdaanan, masasabi natin na kung sa contest ay mga Miss Universe ito. Ano? Kasi marami siyang pinagdaanan at pumasa sa lahat ng pinagdaanan. Nakakatsak tayo na sa palay na may maraming pinagdaanan, makakasiguro tayo na ang mga variety ito ay hindi patatalo sa dagok ng
El Nino at makapag-perform ng maganda sa lugar na may drought. Ganun po pala kabusisi yung pagpasa ng ganung variety. Halimbawa po may mga magsasaka po na gustong magtanim ng variety po na ito. Saan po kaya kami pwedeng makakuha o makabili ng binhi na pangtanim? Ang mga variety gusto nating magkaroon ay hindi basta-basta makukuha natin dahil dumadaan po yan sa pagpaparami bago natin makuha. Ang ating pong Business Development Division, pwede po tayong makakuha dyan, ngunit bago po tayo kumuha ay magbigay po tayo ng pataan na at least mga 2 seasons. Kasi pararamihin po natin ang ating nucleus seeds, breeder seeds, foundation seeds, registered seeds, at saka certified seeds. Isang season bawat isang stage po niyan. Kaya nanghihingi po ang BDD na pataan na at least 2 seasons ang ipapataan natin para tayo magkaroon ng mga variety. Sir Oliver, ang dagdag tanong lang po namin, halimbawa ang karaniwang magsasaka po ba ay pwede rin pong mag-request ng ganyang binhi o yung mga sadyang accredited seed grower lamang po ang binibigyan po o sila lamang po binibigyan ng ganitong variety? Tanging ang mga accredited seed growers lang po ang binibigyan natin ng Business Development Division ng PhilRice ng mga binhing ito. At ang mga magsasaka naman po natin ay maaaring bumili ng kanilang dekalidad na buto o yung tinatawag nating certified seeds sa ating mga accredited seed growers. Ang mga accredited seed growers po ay binibigyan ng PhilRice ng registered seeds at pinararami nila ito para maging certified seeds. Ang mga certified seeds naman na po ito ay pwedeng mabili ng ating mga magsasaka sa ating mga seed growers. So ganun po pala ang mga proseso sa pag-avail ng ganito mga binhi. Sa ating mga kababayang nais pong maka-avail, siguro sa kanilang lugar na may seed growers sila lumapit para maka-avail sila ng mga binhi ng palay. Sir Oliver, baka po may mga dagdag pa po kayo sa ating mga tagapakinig. Sa ating mga kababayan na mga magsasaka, sige po. Ang ibig ko pong iparating na mensahe sa ating mga tagapakinig ay ang mga variety po ng palay ay ginawa upang itanim sa iba't ibang ekosistema o iba't ibang lugar na may magkakaibang sitwasyon at klima. May variety po tayo na para sa sahod ulan, meron sa tubigan, meron sa nalulubog, meron sa mataas na lugar, meron din dun sa malapit sa dagat, sa may mainit na lugar. Huwag po tayong sumugal na magtanim ng variety na di angkop na doon sa lugar na ating pinagtatamnan dahil po sa oras na magkaroon ng problemang pisikal ay malaki po ang mawawala sa ating ani. Maaaring mabuhay, ngunit kung magkaroon ng mahabang tagtuyot ay may problemang napipinto. Parang hindi po ba tayo nagtataka na bakit ang durian ay mas marami sa Mindanao at halos wala sa ibang lugar? Ito po ay dahil ang durian ay akmang-akma sa south part ng Pilipinas. Yung Mindanao naman po ay nasa south. Doon sa kanilang lokal na klima doon. At kasama nga dyan yung Malaysia, Indonesia, dahil yun ay sa ibaba po ng Mindanao. At na maaari na itong Mindanao, Malaysia, maaaring may parehong agroclimatic zone po yun. At yun po yung nagiging dahilan kung bakit meron tayong mga varieties sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Pero dahil po sa breeding, sa ginagawang breeding, makakakita na rin tayo ng mga prutas na itatanim na rin sa Luzon, gaya nga halimbawa nung durian, makikita na natin sa Laguna. Yun po ay dahil sa breeding. Ngunit napakatagal na proseso po yan. Ganun din po ang palay. Kung saan po siya akma, kung anong klima siya akma, yung specific na variety po ng palay, ang itanim ninyo doon sa lugar na yon na may kakayahan or akmang-akma siya doon sa klima na naroon sa mga lugar na iyon. So, yun lang po yung aking masasabi sa ating mga tagapakinig, mga friend. Hayun po, ang daming natutunan at napaka-informative po yung naging talakayan tungkol sa pagpili ng mga binhi, lalo po ngayong may pabago-bagong panahon.
Maraming salamat po Sir Oliver sa pagpapa-unlock po sa aming interview ngayong araw. Sana po ay sa susunod na panahon ay maimbitahan po muli namin sa ganito pagsa-share po ng kaalaman, lalo na po sa ating magsasaka. Maraming salamat din po Mang Fred at maraming salamat sa lahat ng iyong tagapakinig at kayo po ay makakaasa na narito po tayo upang magbahagi ng ilang kaalaman tungkol sa ating pagsasaka. Makatwirang gumamit ng mga varieting hindi matakaw sa tubig lalo na kung panahon ng El Nino. Importanteng hindi lamang masaganang ani ang isinaalang-alang sa pamimili ng variety. Kailangan din na matatag ang palay laban sa limitadong tubig. Ilan sa mga varieting hindi naghahanap ng umaapaw na tubig ay ang NSIC RC192, RC272, RC274 at iba pang palay na pangsahod ulan. Sabi nga nila, hindi na bago sa ating buhay pandinig ang El Nino. Kayang-kaya natin ito, basta't maging bukas lamang sa mga pamamaraan at teknolohiyang makatutulong nang maibsan ang panunurete ng El Nino. Palay Tanong. Tama o mali? Mataas pa rin ang aanihin ng isang variety kahit may nararanasang El Nino. Sagot, mali. Ang potensyal na kayang anihin ng isang variety ay nakasalalay pa rin sa pamamahala at maging sa kapaligiran nito. Palay Kaalaman. Sa pagsasaliksik ng mga ugat ng halaman o root plasticity, nalalaman ng mga eksperto ng palay kung ang isang variety ay may kakayahang depensahan ng sarili laban sa epekto ng pabago-bagong klima at maging sa kakulangan ng tubig. Sa konseptong root plasticity, makikita kung ang isang palay ay may kakayahang humaba ang mga ugat pailalim at magsanga-sanga. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa DA Philrice Text Center bilang 0917-111-7423. I-like din ang DA Philrice at Department of Agriculture Facebook pages nang updated ka sa usaping pagpapalayan.